Isang mapagtagumpay pong umaga sa ating pong lahat. Totoo po naman na tayo magtagumpay. This is the day that the Lord has made. Di po ba? Nasa awit yon. So, batiin niyo po muna yung inyong makatabi. Bigyan niyo po sila ng matagumpay ng ngiti. Paano ba'y matagumpay ng ngiti? Siyempre, pagka matagumpay ng ngiti, matamis yan. Di po ba? Praise the Lord. So sa ating pong tema ngayong month, Christ's presence is the answer. Makikita po natin yan sa Matthew chapter 11 verse 28. So sa ating pong pag-aaral ngayon, pinagmagatan po itong why, when. Praise God. So sabi po sa ating pong tema ngayon, when I am in the presence of God. Masarap po talaga sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Wala po yata akong kausap, no? Masarap po ba na nasa presensya ng ating pong Panginoon? At paano ka nga ba makakapasok sa presensya ng Lord, ano? So, sa pasimula po, sabi nga, itatanong ko rin po sa inyo. May tinanong po ang Lord sa akin at gusto ko rin pong i-share sa inyo. At lahat po ay pwede pong sumagot. Hindi na po nyo kailangang sabihin, sa inyo na lamang pong sarili. For example po, para po maintindihan natin, may bisita ka, nandyan na sa iyong pintuan, anong gagawin mo? Pwede po kayo sumagot sa inyong sarili, no? Kung halimbawa, may bisita ka, dyan na sa pintuan mo, anong gagawin mo? So ako po noon, sumagot ako sa Lord, sabi ko, teka muna, diyan ka muna sa pinto, maglilinis muna ako ng loob ng bahay ko. Pagka okay na, papapasukin na kita. Mayroon po yung spiritual. Pangalawa, nakapasok na sa'yo yung bisita mo. Sabi niya, dito na ako titira. Wow, doon na titira sa'yo yung bisita mo. Sabi niya, hindi lang ako isa, 3 kami. Pag physically, medyo mabigat yun kasi papakainin mo. Gagastos yun ng kuryente, tubig, araw-araw, di ba? Sa'yo natitira, hindi na aalis. So sabi ko, okay. So nakasagot po ako sa Panginoon. Anong gagawin mo kapag may bisita ka, hindi na aalis sa'yo natitira? Sabi ko, paglilingkuran ko po. Ito na ngayon. Paano tayo, sabi nga dito sa ating tema, why I am in the presence of God? Kapag tayo daw ay nasa presensya ng ating pong Panginoon, baka marahil mayroon po sa ating pong kalagitnaan, ang pagkakilala mo at ang relasyon mo sa Panginoon ay very shallow. So may kababawan. So maganda po na ngayong umaga palalalimin po ng Panginoon ang ating pong pagkakilala sa Kanya at pakikipagrelasyon sa Kanya. So balik po tayo doon. Spiritually, paano ka naman, sabi doon, kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, di po ba mas maigi na ang Diyos muna ang punuin ang ating pong presensya, na makapasok tayo doon sa presensya ng ating Panginoon at ang Panginoon ay makapasok sa ating pong mga puso. Nagtanong po ako sa Panginoon, tinanong niya ako. Sinagot ko naman, sabi ko, papapasukin po kita. Siyempre may tinanong po ako rito, sabi niya, siyempre, papapasukin ko siya, malamang namang itaboy mo yun. Sabi naman nung isa, papasok siya sa akin. Ibig sabihin, pakikialaman niya yung buhay ko. Siyempre, nakatira sa loob ng pamamahay mo. Yun, kasari-saring sagot. So, eto na po ngayon, sabi ng ating pong Panginoon, in John 14 verse 23, paano ako makakapasok sa buhay ng isang tao? Ang sagot po doon sa John 14 verse 23. So para po maklaro at maunawaan po natin, wala pa po tayo sa introduction, ano? Sabi doon, paano nga ba makakapasok ang Panginoon o ang presensya niya sa ating buhay at sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral? Paano tayo papasok sa presensya ng ating pong Panginoon? Unahin po natin yung makapasok ang presensya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya.
So makikita po natin paano darating ang Panginoong Hesus sa ating pong mga buhay. Walang iba kundi sa kanyang salita. Paano darating ang Ama, ang Anak at ang Banal Santong Espiritu sa ating pong mga mabuhay? Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng salita niya, kapag binuksan ang salita ng Diyos, kung maniniwala ka, ang Diyos mismo ay darating sa ating buhay na handang gawin ang kanyang tahanan kasama natin. Kung sakali mang makikita mo, ang Panginoong Hesus marahil ay pumapasok sa iyong tahanan, ikaw ay mabibigla. Pagkamangha, yuyukod sa paanin niya at patuloy mo siyang sasambahin at paglilingkuran. So, nag-get niyo po yung kwento kanina. So, sabi doon, pag binuksan mo ang salita ng Lord, papasok siya sa iyo. Kung maniniwala ka at mananampalataya. Hindi lamang siya isa. 3 sila. At siya ay maninirahan sa iyo. Ano po yung naging sagot natin kanina? Kayo lamang po ang nakakaalam nun. Diba? Namangha po ako nung ako po'y tinanong ng Panginoon na gano'n. Sabi niya, actually ang salita po, bibisita ako sa iyo. Anong gagawin mo? Sabi ko, papapasukin po kita, pero kailangan ko munang linisin yung aking buhay. So, sabi doon, sa pamamagitan ng salita ng Lord, malilinis mo ang iyong buhay. Sa pangalawa, sabi niya, sa iyo na ako titira. Kailangan araw-araw mo siyang paglingkuran. Pag may bisita po kayo at hindi mo inaasikaso at hindi mo pinaglilingkuran, hindi mo pinapakain, ano kaya ang pwedeng gawin? Pwede po kayong sumagot. Kahit isa lang po. Ano po kaya yung pwedeng gawin? Kapag ikaw ay may bisita, hindi mo inaasikaso, hindi mo pinapakain, anong pwedeng mangyari? Of course. Ano po? Aalis. Isa pa po? Aalis. Bakit? Nagugutom. Ganyan po ang ating pong mga espiritu. Pag hindi mo siya pinakain ng salita ng Lord, mahihiwalay ito sa sanga. At hindi ito mamumunga. Sabi ng John 15 verse 5, we can do nothing apart from God. Amen? So alam nyo na po ngayon, na kailangan ang salita ng Diyos binubuksan natin araw-araw sa ating pong mga buhay. Sabi nyo, magugutom. May pinakamatindi po doon. Hindi lang siya aalis. Mamamatay siya kapag hindi mo siya pinapakain. Amen po? Bakit ko po sinasabi sa inyo ito? Mamaya po'y pawawala ng Lord ang kanyang kapangyarihan upang inyong gamitin. At upang kayo'y makalaya sa anumang tanikala na gumagapos sa buhay ng bawat isa. Kailangan lang po nating maunawaan at masaliksik ang salita ng Lord kung paano nga ba ito nagkakaroon ng silbi o nagkakaroon ng gana sa ating pong mga buhay. So ngayon po, alam na po natin ang gagawin natin. Araw-araw, paano makakapasok ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po? So punta na po tayo sa ating pong title ngayong umaga. Kaya nga po, kung ang presensya ng Panginoon ay nakapasok sa atin, tayo naman ngayon ang papasok sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Anong sarap kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Kung nararamdaman niyo po kayo'y luluha, pawalan niyo po yan. Wala naman pong masama. Kaysa umiyak kayo sa problema, umiyak ka na sa saya. Di po ba? So sabi po doon sa ating pong pag-aaralan, kapag ako ay nasa presensya ng Panginoon, Psalms 16 verse 11, ang sabi niya po rito, ituturo mo ang landas ng buhay, pwede po kayong makibasa sa akin. So maliit so dito na lamang po ako at mababasa ko. Makisabay na lang po kayo sa akin. Sabi niya, ituturo mo ang landas ng buhay na buhay. Sige po, ulit po, sabay-sabay po tayo. Medyo buhay naman po tayo, alive. So pagbabasa po natin ng salita ng Lord, ipakita natin at iparinig natin sa kaaway na kapag tayo ay nagbanggit ng salita ng Lord, we are alive. Amen? Sabi po rito, ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Sa tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. So ang ibig sabihin po niyan, ang radikal, madamdaming pagbabago ng buhay
na debosyon ay umuusbong sa ating buhay mula sa isang pangunahing pinagmulan. Patuloy na nasa presensya ng Panginoon, alamin na ang masaganang buhay, katuparan, kasiyahan at kagalakan ay matatagpuan lamang sa presensya ng ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Sabi po rito, nais mo na ba kung ano ang totoong ibig sabihin ng mapunta sa presensya ng ating pong Panginoon? Naisip mo na ba to? Kung paano nga ba siya papasok sa ating, mapapasok sa presensya ng Lord? Kanina po pinag-usapan natin, ang Panginoon ay nakapasok sa ating pong puso. Bakit po? Baka po marahil sa ating pong kalagitnaan, iyon nga, alam mo, kilala mo, lahat naman nakakaalam na may Diyos eh. Pero ang pinakamatindi yung kilala mo. Meron po akong isang na-encounter, akala ko matagal na siyang Kristiyano. Isang business po rito. So, nakausap ko po siya. Nagulat ako at nag-open siya sa akin. Sabi niya, sis, pwede na ba akong magpa-water baptism? Sabi ko, bakit? Hindi ka pa ba nagpapabaptize? Sabi niya, hindi, 50-50 pa ako. Sabi ko, delikado yan. 50-50 ka. Kung dumating ang Lord, naiwanan ka. Sabi niya, kasi hindi ko maiwanan yung pagdarasal ko at pagdorosaryo ko sa umaga. May nag-text sa akin, pastor, kakausapin daw niya ako mamayang alas 8 ng gabi at ako raw ay magpa-water baptism na. Sabi ko, wag mo na yung tanggihan, wag mo na yung patagalin. At ikaw ay pumayag niya, mahirap na malagay ka sa alanganin, maiiwang ka. Sabi niya, paano to ngayon? Sasagutin ko na. Nasa harap ko po siya, nag-reply siya doon sa pastor niya. Sabi niya, sige po, mamayang gabi mag-usap po tayo. So kung titingnan po natin, akala mo lang, mayroon kang relasyon sa Panginoon. Pero saan ka nito tinatangay? Yung pala, mababaw ang pagkakilala natin sa ating pong Panginoon. Lahat po ay naniniwalang may Diyos, kahit sinong tanungin mo. Sabi nga ni Brother Eddie, lahat nila lang ng Diyos, pero hindi lahat anak. Medyo delikado po kaya sa ating pong buhay, wag po tayong paligwak-ligwak, patambling-tambling. Seryosohin po natin ang ating pong relasyon sa Panginoon. Kapag sineryoso mo siya, sigurado mas siseryosohin ka niya. Amen po? So sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaralan, sabi niya, kung yung talagang nasa harap ka ng Diyos na kilala ka ng buo, pati mga bagay na hindi mo alam tungkol sa sarili mo. Hindi lang ito idea o malalim na turo. Sa panahon ngayon na puno ng ingay ang mundo, sa umaga, sana wala naman dito. Ang umaga niya, pinubuklat niya ang kanyang cellphone. Paano niya pa ngayon maririnig ang tinig ng Lord? Yung trabaho ang nasa utak, tama naman po yun dahil kailangan nating mabuhay. Yung stress, parang stress normally, hindi na yan pinag-uusapan ngayon, medyo mababaw na siya kaysa sa depression. Parang mahirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Minsan, iniisip natin, matatakot ba ako o mapapayapa? Makakarinig ba ako ng tinig niya o tatahimik lang ang lahat? Makukonsensya ba ako o mayayakap? Karapat-dapat ba akong lumapit sa Kanya? Ang sagot po ay ano? Of course, oo. Lahat ng sagot na yan, higit pa. Kapag nasa presensya ka ng Diyos, ito ay isang totoong pagkakita mo sa isang banal, buhay, mapagmahal na Diyos, at kapag naranasan mo siya, hindi ka na mananatiling katulad ng dati. Ito po yung tinatawag na encounter sa ating pong Panginoon. Sabi nga, ano nga ba ang nangyayari kapag nasa presensya tayo ng Panginoon? Sa totoong buhay at kahit ikaw ay malapit o parang malayo sa Diyos ngayon, kahit ikaw ay puno ng tanong o sugatan ng puso, tandaan natin to. Ang presensya ng Diyos, ito ay para sa uhaw at naghahanap. Sabi nga ng ating pong Panginoon, kapag hahanapin niyo ko ng masikap, ako'y inyong matatagpuan. Asaan po yun? Nasa Jeremiah 29:13. At ang sabi pa ng Panginoon, draw near to God, and He draw near to you. Draw near to God, and He draw near to you. Lumapit ka sa Panginoon at lalapit siya sa iyo. So, di po ba? So, nakakatuwa po, tayo po ay hindi kinukulang sa presensya ng ating pong Panginoon, tayo lang
ang hindi naghahanap sa Kanya. Ilang mga Biblia ang panay alikabok sa ating pong tahanan o nalalauna sa cabinet? Buklatin po natin yan dahil ito po'y punong-puno ng tagumpay, punong-puno ng yaman at punong-puno ng buhay. Kaysa po tayo magpagod sa walang kapararakang buhay o anumang pinagkakaabalalahanan natin na pansamantalang ang binibigay na saya, bakit hindi yung pangmatagalan na nagdudulot sa atin ng kaligayahan? Ito ang ating pagsumikapan. Amen po ba? Praise the Lord. Sa pagpapatuloy po natin, so ang tanong po ngayong umaga, handa ka na bang pumasok sa presensya ng ating pong Panginoon? Malamlam po, ano? Parang sa unahan lang po, ano? Handa ka na bang pumasok sa presensya ng ating pong Panginoon? Amen! Huwag po kayong mag-alala at ang regalo ng Panginoon sa inyo ngayong umaga, kailan may hindi nyo to mabibili, hindi nyo to mapapurchase kahit saan, sa Kanya lamang. Sa ating pong pagpapatuloy, number 1, kapag ikaw ay nasa presensya ng ating Panginoon, ikaw ay mababasag, pero muling binubuo. Sabi nga ni Isaiah chapter 6 verse 5, kawawa ako, tiyak na ako'y mamamatay sapagkat ako'y isang makasalanan at naninirahan sa piling ng mga taong makasalanan at nakita ko pa ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Ang salitang Hebreo na ginamit para sa naubos o andan, sabi nga ang ibig sabihin masira, manahimik, maglaho, mawala ng saysay. Ang ibig sabihin hindi lang siya natakot para sa siyang nawasak. Lahat ng yabang, lahat ng sariling kabutihan, lahat ng akala niyang okay sa kanya, gumuho. Sa buhay po ng tao, maraming ipinagyayabang. Hindi naman po masamang may pera, di po ba? Kalooban po ng ating pong Panginoon yon. Pero kapag malakas, walang nararamdaman, grabe. Akala niya yung buhay niya ay patuloy na mananatiling ganun, yung katagumpayan. Of course, kapag Kristiyano ka, kalooban to ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Minsan ang tao, maraming pinagyayabang, aminin na po natin yon. Posisyon, hanap buhay, kasaganaan sa buhay, ano pa? So may isang salita ang Lord, sabi niya, kung meron man kayong dapat ipagyabang, walang iba, kundi ang Diyos na bumago sa iyong buhay at sa buhay ko. Amen? Yun po yung magandang ipagyabang, hindi yung anik-anik lang sa ating mga katawan o yung ating mga tinatangkilik. Iyan po ay madaling mawala. Pansamantala lamang yan. Pero kung ating pagyayabang ang Diyos na bumabago ng buhay araw-araw, yun po yung masarap ikwento. Di po ba? So, ito po yung masarap ipagyabang kahit kanino. Kaya lang, syempre yung iba kapag namumuhay pa sa mali, hindi niya masabi sa kanyang kapwa o na-encounter na siya'y Kristiyano. Bakit? Magugulat pa yung nakakilala sa kanya, Kristiyano ka ba? Hindi halata. Hindi po ba? Maganda na halatang halata na Kristiyano ka. Amen po ba? Eh, nagliliwanag ka eh. Short story lang po, nung kami po ay pumunta sa Thailand. Glory to God. Praise the Lord. Gusto ko na sanang maniwala. Ito po yung kwento. Punta kami sa immigration, dyan na kami sa airport. Tinanong si Dayan, sabi niya, kapatid mo, ako daw. Kinuha yung passport ko, kapatid mo, sabi niya, hindi. Ate mo, hindi po. Sabi sa akin, aka na yung passport mo, tinatakan niya. Sabi niya, maganda ka. Kinuha na yung passport ko, lumusot na ako. Sabi ko, ibang klase, nag-aantay ako ng isasagot ko sa kanya. Tapos, ganun lang pala sasabihin niya, nakalusot ako. Praise the Lord. Sabi ko, ano ba yun? Ibang klase. Pero wala po ako sa wisyo, parang napakinggan ko lang ganun. Habang ako na may namamahinga do't inaantay namin yung aming flight, nakita po namin si Miss Universe Rabia. So, nagpa-picture ako ngayon. Sabi nung isip ko, mapalad ka. At napag-picture ka dun sa Miss Universe 2020. Yung isang boses naman sabi sa akin, mas mapalad siya. Nakapag-picture siya sa isang anak ng Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Di po ba? Ang galing po nung tinig ng Lord eh. Aday, kumpletohin na natin. Pumunta po kami sa Thailand, may binili ako. Sabi nung nagtitinda, sabi niya, where are you came from? Bulol mag-English. Sabi ko, sa Pilipinas, tinagalog ko, bahala siya sa akin.
Pilipino ako, di bahala siya makarelate. Naintindihan niya lang, Pilipino. Pilipina, sabi niya, you are a Filipino. You're beautiful. Yan ang sabi sa akin, wow, Lord, nakakadalawa na ako. Totoo na ba talaga to? Eto na, yung panghuli, malapit na kaming umuwi. Pinaparangalan po ang Diyos. Bakit po ba? Gusto ko nang maniwala. Di ka naman nagsasalamin para magpapangit ka. Di po ba meron bang nagsalamin dito? Ang pangit ko. Walang ganon. At di ka rin nagsasabi na pag nagsalamin ka, ang ganda ko. Walang ganon. Sabi nga ng Panginoon, hayaan mong iba ang pumuri sa'yo at makikita niya ang kaniningan mo. Eto na yung huli. May binili ko. Tinuturo niya yung kutis ko. Hindi ko naman maintindihan kasi Thailander nga. Sabi ko, what? Sabi niya, yung kutis ko daw iba. Saan daw pa ako nanggaling? Sabi ko, Pilipinas. Sa Pilipinas, Pilipino ako. Sabi ko ganyan, nalimutan ko na ngayon, di nga pala naiintindihan. Sabi niya lang ganyan sa akin. So sabi niya, yung daw kutis ko iba. Sabi niya, you're so beautiful. Wow, sabi ko, Lord, maniniwala na ako talaga dahil nakikita ka nila sa akin pong buhay. Pagbigyan niyo po ako'y naririto ngayon totoo naman. Di po ba? Palakpakan niya po natin ang ating pong Panginoon. Bakit po ibang klaseng pampaganda ang salita ng Lord kapag ikaw ay babad rito? Nagniningning, hindi lang ang iyong kaaurahan, kundi nagniningning ang kalwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ang lagi ko pong sagot sa kanila, praise the Lord. Sabi ko, baka hindi iba ang Diyos nila dito. Bahala na sila. Basta, praise the Lord, purihin ang Panginoon. Yun yung alam kong sabihin, bahala silang mag-adjust sa akin. Iba man ang Diyos nila. Totoo naman ang Diyos kung sa kanila yung sinasabi. Amen po ba? So, ang galing po ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Bakit po? Ako po'y may dinideklara araw-araw. Bibigyan ko po kayo ng tip Sabi, ba't matidismaya ka sa itsura mo? Ang sabi ng ating pong Panginoon, at si Brother Randy po ay wala rito, So may message sa kanya ang Lord, Ito po yung message. Sabi niya sa 139 verse 14, I am wonderfully, perfectly made by God. Di po ba? Sino ngayon sabi ni Satanas, pangit ka, hindi yun totoo. Ang totoo, yung pagkalika ng Lord. Pag dinideklara mo to araw-araw, sipagan mo lang, magkakaroon to ng manifestation sa iyong buhay. Bakit? In Isaiah 55 verse 11, ang bawat salita daw niya, bawat salita ng Panginoon, gagawin niya ito. Lahat ng kanyang nasa. Bakit? There's so many blessings, rest on your tongue. Na kailangan mo lang palayain through your own word of God na inilagay niya sa puso mo. At ako po'y natutuwa, abang inaaral ko po to, the Lord insert my mind. Tell to Brother Randy, Jairus, patuloy na perfectly, normally, gagawin ng Panginoon ang pagkalikha sa kanya. At ako po ay natuwa kung sino man dito, yung may mga ganong sitwasyon. Ako po may na-encounter, yung do anak niya ay may syndrome taga-probinsya. So, ni-reveal ng Lord, sabi ko, huwag mong tanggapin na ganyan na yung anak mo. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Dati pinagpe-pray ko. Ngayon parang bumigay na ako, pumayag na ako, tinanggap ko na ganun yung anak ko. Kasi sinasabi doon ng mga kapatid niya, lahat ng anak mo, ganyan. So sabi ko, wag kang pumayag. Kasi nungalingan yan. Hindi yan gawa ng Lord. Yun nga ang bulag na pinanganak, nakakita pa, di po ba? There's nothing hard to God. Dahil in Jeremiah 32 verse 27, siya ang Diyos ng lahat ng tao. Walang mahirap sa Kanya. Siya yung lumikha doon. Siya yung lumikha sa atin. So ano man yan, kaya yang ayusin, kaya yang perfectly, wonderfully, mag-function ng normal sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Bakit pa po? Ay, gusto niyo po ng maraming deklarasyon, At para po tayo lumalim-lalim. Ako po, sa buong buhay ko po, praise God, lalo pong ako yung nag-ikting ngayon, isang buwan na. Sa pagpaproklima ng salita ng Lord. Mula nung March 26. Ngayon po yung natutunan ko, every cells, every tissue, every organ, lahat ng ugat mula ulo ko hanggang talampakan, atay, pancreas,
bato, kidney, abdo, baga, puso, bituka ko, inuutusan ko po yan. Kinukuman ko. Mag-normal ka, mag-function ka na normal, perfectly, in Jesus' name. Ay, napakarami pong pwedeng mangyari sa salita ng Lord. At meron pa po akong isang comedy. Pinilayas ko lahat ng gawa ng kaaway. Sabi ko, pinilayas ko lang, baka bumalik. Ginawa ko ngayon, all the works, the wiles of the devil, I destroy them in the name of Jesus. At ang sabi sa akin ng Panginoon, dapat yan dinudurog ang lahat ng gawa ng kaaway kasinungalingan ni Satanas. Luke chapter 10 verse 19. At ang iko-command mo, walang iba kundi mga pagpapala, pabor ng Lord sa ating pong mga buhay. Example, sabi ko umaga, Lord, in the name of Jesus, I command blessing and favor. Hanapin mo kami. Pumasok ka sa aking talyer. Pumunta ka dun sa mga booking ng aking mga driver. Pumasok ka sa aming tindahan, sa aming pong tahanan. Hanapin mo ang bawat miyembro ng aking pong pamilya. Hanggat hindi mo kami nakikita, huwag kang lulubay. Inuutusan po yan. Sabi ng Lord, kapag ginawa mo yon, you are not a victim of the day. You are a commander of it. Kung ano ang pinawalan mo, iyon yung magaganap. Mamaya po, kapag po narinig nyo ito lahat, excited kang matulog, excited kang magising, excited kang magtrabaho. Matapos po nawa natin to, no? Bakit naman hindi tatapusin? Kung bumalik ang Lord, pasalamat tayo. Dahil narinig nyo na ang katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya marami pong pagpapala na pwede mong utusan. At ito ay susunod. Bakit? In Genesis chapter 1 verse 26, you have a dominion. Biro ko nga po, biruin mo, gusto natin ng isda. Kung gusto natin ng isda, lahat tayo pupunta sa dagat para makatikim ng isda. Hindi ganun ang ginawa ng Lord. Binigyan niya na talagang mangingisda para tayo din na mahirapan at may mabili na tayo sa palengke. Amen? Imagine nyo yun. Sabihin natin, nahirapan tayo, mainit. Ay pumunta ka lang sa SM, biruin may nagbigay ng isang negosyante upang palamigin ka. Kapag ikaw ay naroroon, di mo na kailangang mamuhunan ng ubod dami. Di ba? So very creative ang Panginoon. Kaya napakarami po nating pagpapala sa ating pong mga buhay. Kailangan mo lang tong durugin. You have the power and authority. John 4:4. Gamitin niyo po yan. Bakit ko po sinasabi sa inyo? Si Brother Erdi po, minsan ay nagturo. Nalulungkot daw siya kapag may mga anak na Diyos na talunan. Sabi niya, maraming paraan, marami nandito lang sa salita ng Lord. Ako po ay na-curious. Sinabi ni Brother Eddie na may katagumpayan. Meron talaga. Halimbawa, sa isang anak mo, inutusan mo, kunin mo yung, halimbawa, kunin mo yung walas tambu doon sa likod ng pinto. Ang isang nanay o isang tao na nagturo sa kanya na kunin yon, ibig sabihin, sigurado siya na nandun yung pinapakuhan niya. Ibig sabihin sa buhay ni Brother Eddie, alam niya na mayroong katagumpayan at mananagana at hindi talunan ang isang anak ng Diyos. Amen po ba? Totoo po yun at ito'y hinanap ko sa pamamagitan ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya excited, sabi ko, Lord, sarap talagang basahin. Masarap pong maging adik sa salita ng Lord. Bakit? Gaganda ang buhay mo. Di ba? Hindi lang yon, kundi mga mahal mo sa buhay. Ililigtas pa yung pamilya mo. Kung nais mo yung panalangin mo sa iyong mga mahal sa buhay, ang tagal mo nang pinapanalangin. Ano ang pwede mong ipanalangin sa mga unbeliever? You speak salvation and speak life. Kapag ikaw ay nagbitiw ng buhay, mabubuhay ang kanilang mga espiritu. Bakit? You speak life. Susunod to. Bakit po? Bakit ko po sinasabi sa inyo to? Sabi dito, ang salita daw po ng Panginoon. Sabi niya, ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng may pananampalataya, tandaan po natin may pananampalataya. Hindi ka naman maghahayag ng salita ng Lord kung wala kang pananampalataya. Sabi niya rito, ay nasa ilalim ng pagpapahid ng Banal na Santong Espiritu. Dahil ang salita ay dapat sumama sa hininga. Kapag ang dalawa ay nagsama, ang hininga ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay itutulak ang salita niya mula sa ating pong mga bibig at maaari nating ilabas
Ito ay sa isang sitwasyon at mayroon itong lahat ng otoridad na makapangyarihang Diyos sa sitwasyong iyon. So God the Holy Spirit, God the Son, and God the Father, pag iyan ay pumasok sa iyo. For example, di niyo po ako maintindihan. Illustration lang po ito. Ito po, yung banal na Santong Espiritu. Ito ngayon yung salita ng Lord. Kita niyo po, ito po yung banal na Santong Espiritu, ito yung salita ng Lord. Ngayon, bibitiwan mo to ngayon. Paahon yung Espiritu ng Lord, itutulak niya yung salitang nasa puso mo, bibitiwan ng iyong bibig. Magkakaroon ng hininga at buhay dahil ang Diyos hiningihan tayo, kaya tayo nagkabuhay. Amen? So kapag iyan ay inilabas mo, mangyayari sa iyo ang sinabi mo. Dahil hindi ito sa magaling kang magsalita, kundi ang binitiwan mo ay walang iba, kundi ang salita ng Lord sa buhay mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Halimbawa, ang inyong relasyong mag-asawa, walang kabuhay-buhay. Mag-speak ka ng life. O di po ba? Mag-speak ka ng life. Mag-speak ka ng harmony. Mag-speak ka ng forgiveness. Tingnan po natin. Mag-speak ka ng growth. Kasi pagka walang paglago, siyempre mahirap magpatawad dyan. Wala kang makikitang harmony. Pero kapag ito ang in-speak mo, sigurado at tiyak. Huwag mo lang madaliin, araw-araw makikita mo to ang kapangyarihan ng Lord ay gumagalaw, kumikilos. Amen po? Bakit po? Nandiyan po si Brother Rico, napatunayan ko po yun. Di ko nasasabihin kung ano. Praise the Lord. Basta meron gagawin ng Lord sa inyo pong buhay. Hindi lamang sa asawa mo, sa mga kapatid mo, anumang relasyon yan. Kung iyan ay tila patay, kaya nga revival mabubuhay yan at abangan mo. Sabi nga, what's the heaven response? Ay anong sarap araw-araw kapag nag-declare ka, umaga pa lang, ang Panginoon ay talaga namang kumikilos na sa ating pong mga buhay. Kapag hindi ka nag-utos sa iyong umaga, si Satanas ang mag-uutos para guluhin ka. Payag ka nun. Of course, ang mga Kristiyano ay hindi dapat. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, so sabi niya, sa presensya ng Diyos, makikita mo kung sino ka talaga. Siya ay banal, malinis, walang kapintasan, at kapag nakita mo kung sino siya, makikita mo rin kung sino ka talaga. Makasalanan, marumi, at nangangailangan ng awa. So, praise God, ano? Sino po yung naririto last June 29? 2025, yung huling topic po natin noong nakaraang June. Ako po ay napagpala sobra sa presensya ng Panginoon. During nag-aawitan, nandiyan po ako, nag-a-assist ako dyan sa altar call. Narinig ko po yung tinig ng Lord. Sabi niya, siyempre, papaalis po kami ng Thailand. Biruin mo, bago ka umalis, dapat areglado lahat. Alam niyo po ba'y areglado lahat? Siyempre, bayad ka sa kuryente, bayad ka sa gano'n. Baka pag umalis ka, nagsasaya ka ron. Pagbalik mo, wala ka ng kuryente, wala ka ng tubig. Maraming naniningil sa'yo. So lahat po na yon inareglo ng ating pong, inayos ng ating pong Panginoon. Yung last day, eto na. 29, kinabukasan na alis kami. Alam ng Lord yung puso ko. Aalis kami. Although may mga anak naman ako, hindi naman siya kami pababayaan. Pero kami ni Brother Rico, wala kaming baon, wala kaming pera. Merong pera, naipamigay na. Siyempre, aalis kami. Yung tao namin, advance na yung sahod. So, wala kaming baon ngayon. Nung nandyan po ako, nakatayo po ako dyan, sabi ng Lord sa akin, anak, tapat akong tumawag sa'yo. Pumili. Sabi niya sa akin, tapat ako sa buhay mo, tapat ako sa pamilya mo, tapat ako sa hanap buhay mo. Nalaglag na po yung aking pong luhat, di ko na mapigilan. So habang nag-a-assist po ako, nandun naglilinger yung presensya ng Lord sa puso ko. Tapos po, natapos na sila lahat. Andun ako sa nakatayo. Sabi po ng Lord, ikaw naman. Nung ako naman po, lumapit na po ako rito. Pinag-pray po ako ni Pastora Elna. Lahat ng prayer ni Pastora Elna, hindi ko po sukat akalain. Nung ako po ay umuwi, hinanap ko yung katapatan ng Lord, sinimulan niya ako, Philippians chapter 1 verse 6. Akong tumawag sa iyo, ang pinasimulan ko sa iyo mabuting bagay, tatapusin ko to hanggang sa muli kong pagbabalik. Ako na tumawag sa iyo at pumili, ako ay tapat. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. At ito po yung matindi, John 15 verse 16.
Ako, hindi ikaw ang pumili sa akin, ako ang pumili sa'yo. Nung tiningnan ko po lahat ng konteksto, nung nilalaman ng katapatan ng Panginoon, nabanggit na po lahat ni Pastora Elna. Yun yung prayer niya sa akin. Nadurog po yung puso ko ng husto. At kinabukasan po, paalis na kami. Papuntang Thailand. Ako po'y natutuwa. The Lord will provide lahat ng aming pong pangangailangan. Napasahod lahat yung tao, naiwanan sila ng pera, nabayaran ko lahat yung mga dapat bayaran. Ganun po katapat ang ating pong Panginoon. Bakit? Sabi niya, sino mang nakapasok sa presensya ng Panginoon, makakapagpahinga sa kanyang paggawa. Hebrews chapter 4, verse 10. So, totoo po ito. At siyempre, hindi ka po pwedeng hindi gamitin ng Lord. Paalis na lang kami na may na-encounter po ako. Ito po yung isang unbeliever. Ang galing ng technique ng Lord no? Unbeliever siya, sabi niya, alam mo, yung apo ko, mabubulag na, hindi siya nakakakita. Ang tagal na, 3 taon na namin pinapacheck pero walang resulta. Sabi ko, Nay, tama na yung kahirapan, putulin mo na yan. Sabi ko, may sasabihin ako sa'yo, sagutin mo Sabi ko sa entrance ako, salvation Sabi ko sa kanya, kung bibisita sa'yo ang Lord, anong gagawin mo? Sabi niya, papapasukin ko, tatanggapin ko siya, matutuwa ako. Sa'yo natitira ngayon. Hindi lang siya 1, 2, 3 silang maninirahan sa'yo. Sabi niya, matutuwa ako dahil sasamahan niya ako sa buhay ko. At ano man ngayon, maririnig niya ako. Praise the Lord. Iniwanan ko, may dala po akong anong tawag din sa papel na dinidikit. Post-it. Pinagsusulat ko doon. Yung mga verse na kailangan niya about healing. At praise the Lord, nagkita po kami nung isang araw sa loob ng 3 taon na pagpapacheck up niya sa kanya pong apo. Ngayon, meron na pong schedule na ang anak niya, ang apo niya ay maoperahan. Unbeliever po iyon. Naniwala siya sa salita ng Lord. Sabi raw ng asawa niya, ano ba madaling araw na? Ano ba'y binubuklat mo sa Biblia na yan? Sabi niya, itong binigay sa akin, hinahanap ko to Siyempre, unbeliever, di marunong maghanap kung saan yan. Buti na lang, may Biblia siya sa kanyang tahanan. Biruin mo, nagkaroon ng power. So, tuwan-tuwa siya nang makita niya ako. Sabi niya, alam mo, yung binigay mo sa akin, inipit ko na doon, tinandaan ko na lahat yung mga binigay mong word na yon. At ngayon, yung apo ko, may schedule siya kung kailan na siya ooperahan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Ang believer po yun, gumana yung salita ng Lord. Di po ba? Bakit kaya hindi sa inyo? Gagana din sa inyo yung mga buhay, lalo na ngayong umaga. Matatanggal po lahat na yan sa ating pong mga buhay kung ano man yung ating pong kinatatakutan. Kaya nga, ang Diyos po ay tapat, hindi lamang sa akin, kundi sa inyo. Bakit nga ba hindi? Talaga namang ang Diyos kahit kailan, hindi siya pwedeng magsinungaling. Pag sinabing, hindi pwedeng magsinungaling ang Lord, nasaan po yun? China-challenge ko lang po kayo. Bakit po kapag po kayo ay nagbabasa lagi ng salita ng Lord, tatalino ka, tatalas ang isip mo. Makita mo pa lang yung salita ng Lord, alam mo na kung ano laman. Hindi po nito kayang gawin ng tao. Ang may gawa po nito ay walang iba kundi banal na Santong Espiritu. Amen po ba? So sabi nga, naranasan ko yung ipakita ng Diyos ang totoong laman ng puso ko. Hindi para husgahan ako, kundi para linisin at palayain niya ako. Pinersonal ko na po yun. Dahil sa naranasan ko po. Bakit po? Noong June 29 na yon, alam ko po noong June 28, kinabukasan, alam ko po ito'y aking spiritual birth. Nung araw pong iyon ay nakalimutan ko na noon pala yung kaarawan ko na ika-28 taon ng pagkakilala ko sa Panginoon. Hindi po nagkamali ang Diyos nung araw na yon, yun niya ako tinawag. At ang sabi niya, linggo rin po. Kaya memorable, kaya nga sabi niya, tapat ako sa'yo. Tapat ako na pumili sa'yo at tumawag. Imagine niyo po yung salita. Iba yung salitang tumawag, tinawag, at iba rin yung salitang pinili. So natuwa po ako sa Panginoon, kaya sabi ko, Lord, ito na yun. Yung pag-aaral ko ng salita ng Lord, yung pagsusubsub ko sa'yo, alam ko, meron kang paggagamitan nito upang ihayag ang iyong kabutihan. Kung ano may tinuturo mo sa akin, Panginoon, ituturo ko din to ng may kalayaan sa bawat Kristiyano na nangangailangan. Kaya nga po, wala po tayong pwedeng ipagkait sa ating pong Panginoon. At sabi po, minsan ang pinakamalaking habag ng Diyos ay kapag hinayaan niyang
mabasag ka dahil doon siya magsisimulang gumawa ng bago. Hindi po pwede tagpi-tagpi. Hindi po pwede yun. Kailangan a brand new Christian. So, sa pagpapatuloy po, aplikasyon, paano ba tayo mababasag sa presensya ng Diyos sa totoong worship? Hindi lang kanta, kundi pagbuhos ng puso. Dito natutunaw ang ating yabang. So, pangalawa, sa salita ng Diyos, dito po ako laging tinatamaan. Sa salita ng Diyos, parang espada, tinatamaan ang kaloob-looban natin. Hebrews chapter 4, verse 12. Sabi pa, sa katahimikan, kapag tahimik ang paligid, madalas doon siya pinakamalakas magsalita. Number 4, sa mga pagsubok, kapag nawala ang lahat, doon mo maririnig ang Diyos na mas malinaw. So ano ang dapat gawin natin kapag ikaw ay andan o ikaw ay wasak? Sabi doon, huwag kang tumakbo. Lumapit ka sa Panginoon. Sabi nga, draw near to God and He will draw near to you. I-confess mo, magpakatotoo ka sa harapan ng ating pong Panginoon. Tanggapin ang paglilinis katulad ng pagdampi ng mga baga sa labi ni Isaias. Ganun din ang dugo ni Jesus sa puso natin. Magpaabot, pagkatapos linisin, handa ka nang magsabi, narito ako Panginoon, gamitin mo po ako. So, ganun po yung karaniwan at madalas na nangyayari. Baka ikaw, pilit mong pinalalabas na maayos ka, okay ka sa labas, pero deep inside, yung inner, ito ay mayroong sugat. Kaya nga, baka minsan, nagkukubli tayo sa tunay na kalalagayan ng ating pong puso. Pinangahawakan mo yung iyong imahe, yung iyong reputasyon, o yung iyong posisyon. Pero baka pinaka-spiritual na hakbang, ang pinaka-spiritual na hakbang mo ngayon ay ang hayaan ang sarili mong mabasag sa presensya ng ating pong Panginoon. Dahil dito, magsisimula ang bagong buhay, doon ka binubuo ng Diyos, hindi ayon sa gusto mo, kundi ayon sa plano niya. Ano ang sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans have for you. Sa Tagalog po, o sa English po, sabi nga, ako may short po ako rito. Sabi ko, I thank you Lord, for I know the plans you have for me is prosperity, not calamity, not scarcity. Amen po ba? So, dapat alam po natin yung mga salita po ng ating pong Panginoon. Pangalawa, sa presensya ng Diyos, ikaw ay napupuno, hindi na iiwang walang laman. Kumbaga, sa ating pong mga buhay, huwag kayong malasing sa alak sapagkat ito'y nauuwi sa kaguluhan. Sa halip, kayo'y mapuno ng Espiritu. Ephesians chapter 5, verse 18. Sa original na Griego, ang salitang be filled. Ang ibig sabihin ay nasa present continuous tense. Ibig sabihin, patuloy kayong mapuno, huwag kayong tumigil, tuloy-tuloy. Araw-araw, sanda-sandali na napupuno ng Diyos sa mga uhaw na puso. Ang banal na Espiritu Santo ay kayang impluwensyahan ang lahat ng aspeto ng ating buhay, pati pagkawasak nito. Kapag ang presensya ng Diyos ay nasa isang tao, hindi siya maiiwan ng walang laman. Pinalitan ng Diyos ang pagkabasag mo ng kanyang kapuspusan at nag-uumapaw. Kapag sa Espiritu ka ng alak puspos, which produces temporary high. Kasi nga, lasing. Old way of life, it's selfish desire. Kitang-kita naman po ang mga epekto kapag ang isang tao ay lasing sa alak. So, syempre, di ka naman yayayain sa inuman ng isang Kristiyano. Pag merong ganon, medyo duda tayo doon. Di po ba? So, iwas-iwas tayo. Baka tayo abutan ng Lord, ay mahirap na yon. Kaya nga sa pagpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, ang kapuspusan sa Espiritu ng Panginoong Hesus nagbubunga ng walang hanggang kagalakan. Hindi kagaya ng pag ikaw ay lasing sa alak, you are temporary high. It's selfish desire. Sabi nga, kaya nga, mas mataas at mas matagal upang gamutin ang ating mga depresyon kapag daw tayo ay lango o lasing. Sa Espiritu Santo, ang nagagawa nito sa ating pong buhay ay walang hanggang kagalakan, mas mataas at mas matagal upang gamutin ang ating mga depresyon, monotony o tensyon. Hindi natin dapat alalahanin kung gaano karami ang banal na Santong Espiritu na mayroon tayo, ngunit
kung gaano karami sa atin ang banal na Espiritu. Isuko ang iyong sarili araw-araw sa kanyang pamumuno at patuloy na humugot sa kanya ng kanyang kapangyarihan at katagumpayan. Kaya araw-araw po, napakaganda po na tayo po ay magdi-declare ng salita ng Lord. Kaya nga, hindi ka lang binabago ng presensya ng Diyos, pinupuno ka niya para mamuhay ka ng may kapangyarihan. Ang tanong ngayon, saan ka puspos? Saan at kanino ka nagpapapuspos? Di po ba? Kayo lamang po ang makakasagot niyan. Kaya nga, sabi nga ni Brother Eddie, may nagturo po siya minsan, sabi niya, lahat daw tayong mga anak ng Lord, mayroon daw po tayong creative power. The signs of authority, the sign of delegated power, and do with power from on high. Luke chapter 24 verse 49. Di ba sabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, Mark 16 verse 17, kaya mo lahat talunin lahat ng gawa ng kaaway. You can destroy all the works of the devil sa iyo pong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong pong kabuhayan, o ano man yan na kinakailangan. Lahat na yan kaya mong magawa sa pamamagitan ng salita ng Lord na sa iyo ay pinagkatiwala. Ang tanong ko po, mayroon po bang kapuspusan sa ating pong puso sa pamamagitan ng ating pong salita ng Lord? Praise the Lord. So minsan pa po, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, sa ating pong mga buhay, sabi nga, sa ating pong mga buhay, sanay tayo saan? Sa ubos. Minsan, ganyan daw. Madalas, tayong sanay sa ubos. Ubos ang pasensya, ubos ang pera, ubos ang lakas, ubos ang loob. Pero ang Diyos, hindi siya nauubusan. Kapag nasa presensya niya tayo, hindi siya lang ang tinatanggap natin, kundi ang kanyang kapuspusan. So, masarap po na magpapuspos sa banal na santong Espiritu. You can declare every day, Lord, fill me with your Holy Spirit. Empowered me by your Holy Spirit. Baptize me by your Holy Spirit. Meron po yung kapangyarihan. Ako po araw-araw dinideclare ko po yun. Ako po ay umuubos siguro ng isang oras at kalahati sa pagdideklara ng salita ng Lord. Imagine niyo po yung gaano karami. Binilang ko po, nasa 70 plus siya. Hindi na po ako nakakapanalangin ng gusto ko. Alam niyo po yung naipapanalangin ko, yung gusto na ng Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po kinukoleksyon ko yung mga word of God araw-araw na binibigay sa akin ng Lord. Tatanggalin ko sa devotion ko yon. Isasama ko doon sa aking mga declaration notebook sa pamamagitan ng mga verse. Mga verse lamang po yon. Kapag nakita ko na yung verse, anong inam ng Lord? Pag nakita ko na yon, alam niya na, alam na kung ano yung laman nun. Kaya ako ay nakikip-challenge po sa ating lahat. Sipagan niya po para po tayo mabuhay ng matagumpay. Ang ating pong spiritual director ay nagsasabi rin sa atin ng ganito. Totoo po't naranasan ko. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating pong Panginoon. Kaya kung anong wala sa'yo, meron siya. Kung anong kulang sa puso mo, puno ka sa Kanya. Iyan po ay sabi ni Pastor Jeff. Ano ang laman ng puso mo ngayon? Galit, panghihina, takot, inggit, kawalan ng direksyon. Naglagay po ako rito ng isa. Marami po sa ating kalagitnaan, karaniwan ay takot. Sa maraming kinatatakutan, takot magkasakit. Hindi naman siya takot magkasakit kasi walang pera, takot siyang mamatay. Di po ba? O minsan naman sa mahal na ospital, takot sa babayaran. Takot pag tumunog ang cellphone dahil may maniningil sa kanya o may magme-message sa kanya at hindi magandang balita. Takot siya pag may kumatok dahil alam niya negative yun. Takot pumasok sa school dahil alam niya hindi siya nag-aral. Takot siya na makipagsalimuha sa kapwa dahil alam niya mahina ang kanyang loob. Takot siya na mag-share ng salita ng Lord dahil alam niya na hindi ito nagaganap sa kanya. Paano niyang isi-share? Ito yung pinakamatindi, yung isi-share mo hindi nagaganap sa iyo. Yari tayo dyan. So kaya nga po, yung takot sa ating pong mga buhay, ano po ang ginagawa sa takot? Hindi lamang po yan dinudurog. Pwede ko po ba kayong ipag-pray ngayong umaga? Let's close your eyes. Yes, O Lord, Panginoong Jesus, maraming pong salamat, Panginoon. Kung may nakikita ka, O God, na patuloy na natatakot, ang laman ng puso ng bawat isa ay may takot, Panginoon, ngayon pa lamang,
patuloy nga po, Panginoon, isinusuko namin tong lahat sa iyo, ang amin pong mga kinatatakutan sa buhay. Lord, salamat sa pagtuturo mo sa amin, hindi lamang pala kasalanan, kundi mga takot namin sa buhay, mga struggle namin, mga certainties namin na tunay na may kaganapan, isinusuko po namin sa iyong lahat. At ikaw po'y binibigyan namin ng pahintulot na kumilos ng malaya sa amin pong mga buhay. Dinudurog po namin ang espiritu ng takot na to sa amin pong mga buhay dahil hindi ito ang binigay mo sa amin, kundi, Panginoon, spirit of power and of love and of peace, Panginoon. 1 Timothy chapter 5 verse 7, O God. In Jesus' name. Salamat po ng marami, Ama, sa pangalan mo aming Panginoong Hesus. Amen. So lahat po ng takot na yan, kayang itaboy, isuko mo yan sa ating pong Panginoon. Amen. Ngayon pong umaga, nakaranas po kayo ng pagpapalaya. Ano mang kinatatakutan nyo, kayo po ay malaya na. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi lamang yan dinudurog, iyan ay isinusuko sa ating pong Panginoon. At papalitan niya to ng ano? Ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, praise God, ano? So, sabi nga, sa ating pong mga buhay, sabi niya, application, paano mapuno ng Diyos? Practical step. Maglaan ka ng oras sa Kanya, walang shortcut. Presence requires presence. So kung ikaw ay nananalangin, presensya mo ang ating kailangan ng Panginoon. Manalangin ng tapat, sabihin mo sa Kanya kung ano ang kulang sa buhay mo. Magbasa ng Kanyang salita, dito siya madalas bumubulong sa iyo. Sumamba kahit simpleng awit sa kwarto, saan pa yan. Basta ang puso mo ay bumubukas. Maging bukas araw-araw, bawat araw ay may bagong pagkakataon na mapuno. Amen po ba? Ang tanong ngayon, ano ang puno sa puso mo? Sabi po rito, iyan ba ay pagod, galit, pag-aalala? May mas mabuting kapalit si Lord. Ang kapalit niya ay presensya niya mismo. Buhay, gumagalaw at puno ng kanyang kapangyarihan. Hayaan mong patuloy kang punuin ng Panginoon habang ikaw ay nakikinig ng salita ngayon. Hindi lamang ngayon, all through the day, maging sa mga darating na araw. Pangatlo po, in the presence of God, may purpose is revealed. Sa presensya ng Diyos, ikaw ay susuguin. Hindi ka mananatiling sa laging kalagayang ganyan. Ikaw ay nakaupo, nakikinig, uuwi, babalik, simbawi, sabi nga ng isang awit. Ikaw ay mayroong panawagan. Ginawa ka ng Lord in Genesis chapter 1 verse 26, you have a dominion. And Luke chapter 4 verse 18, ikaw ay mayroong karapatan at kapangyarihan na ihayag ang salita ng Lord na natanggap mong kaligtasan sa iyo pong buhay. Nasisiyahan ka ba na ikaw na lang ang ligtas? Of course, hindi. Yung mga mahal natin sa buhay, yun yung iyak ng ating pong puso. So sa ating pong mga buhay, napakainam po na patuloy po tayong magpagamit sa ating pong Panginoon. Sabi nga sa Isaiah chapter 6 verse 8, pagkatapos ay narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? At sumagot ako, narito po ako na po ang ipadala nyo. Yan po yung sabi ni Isaiah. Ang presensya ng Diyos ay hindi lang para sa personal na karanasan. Ito'y may layunin na isugo ka. Sabi nga, ang propeta, si Isaiah, nagsisi, naliwanagan, nalinis, at tinawag handang magboluntaryo for the crucible of prophetic ministry. Mas malinaw na nakita ni Isaiah ang Diyos, verse 5, mas nalaman ni Isaiah ang kanyang sariling kawalan ng kapangyarihan at kakulangan na gumawa ng anumang bagay na may pangmatagalang halaga nang wala ang Diyos. Ngunit handa siyang maging tagapagsalita ng Panginoon. Kapag tumawag ang Diyos, sasabihin mo rin ba, narito po ako, Panginoon, ipadala mo po ako. Napuno ka na ba ng presensya ng Diyos? Ano po ang sagot natin? Of course, yes. Kung hindi pa, hilingin po natin sa ating pong Panginoon. Sa ating pong aplikasyon, paano tubugon sa pagsugo ng Diyos? Number 1, magpapakumbaba po tayo. Aminin mo kung saan kagaling, katulad ni Isaiah. Tumanggap ng paglilinis. Hayaan mo ang Lord ang magtanggal ng karumihan sa ating pong mga puso. Makinig sa tinig niya, sa panalangin, sa salita,
sa kapwa mananampalataya. Sumagot ng tunay, sumagot ng may pananampalataya kahit hindi mo alam ang buong plano sa iyo ng Panginoon. Sabihin mo, narito ako. Ano pa ang sabi? Kumilos, makinig, mag-volunteer, magbahagi ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon at magpapakita ng malasakit para sa iba. At sa ating pong conclusion, anong mangyayari kung mapunta ka sa presensya ng Lord? Anong mangyayari sa atin kung mapunta tayo sa presensya ng Lord? Sabi niya, ito'y tanong na kayang baguhin ang direksyon ng buong buhay mo. Sa presensya ng Diyos, ikaw ay mababasag. Sa presensya ng Diyos, ikaw ay mapupuno. Sa presensya ng Diyos, ikaw ay susuguin. Sabi niya, totoo ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Makikita sa buhay mo ang bunga. Ikaw ay mayroong kababaang loob. Ikaw ay may kapuspusan ng banal na Santong Espiritu. At ikaw ay susunod sa panawagan ng ating pong Panginoon. Hindi sapat ang presensya kung walang tugon. Ang presensya ng Diyos ay hindi para sa piling tao lang. Para ito sa bawat taong handang lumapit at magsuko at magtiwala. Marahil ikaw ay kailangang mabasag para tanggalin ng Diyos ang pride o kasalanang tinatago. O baka ikaw ay nangangailangan ng pagpupuno. Pagod ka na ba? Tuyong-tuyo na ang iyong kalooban? Sabi nga, o baka naman matagal nang sinasabi ni Lord, oras na para sumunod ka. Hindi ka lang laging tagapakinig lamang. Sabi po ng ating pong Panginoon, ang tunay na ebidensya ng presensya ng Diyos ay hindi damdamin, kundi pagbabago. Simula ngayon, hanapin mo ang presensya ng Diyos araw-araw sa panalangin, sa Kanyang salita. Kaya nga po, nakakatuwa po ang ating pong, sabi po ng ating pong spiritual director. Sabi niya po rito, ang mga anak daw po ng Lord ay patuloy na mayroong kapangyarihan. The signs of authority, the sign of delegated power, manifested to all believers. Every believer is entitled to receive the anointing power of the Holy Spirit. May miracle sa mga ating bibig. Develop the habit confession, faith-filled words. Sabi nga, will be like heavy weight. Kaya nga in Luke chapter 24 verse 9 at 49, sabi niya, endued with power from on high. Preach the gospel to the poor. Heal the broken-hearted. Deliverance to the captive. Recovering of sight to the blame. Liberty sa mga may mga bondages. Sabi pa nga niya, power from on high. Anointing power of Holy Spirit. Pag wala ito sa atin, hindi tayo epektibong makakagalaw. So, paano magkakaroon nito? In Acts chapter 1 verse 5, baptized with the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. Kapag tayo ay na-born again, sa ating pong mga original na kasalanan, the blood of Jesus ay patuloy na magkakaroon, magpe-penetrate sa ating pong mga buhay and wash away all our sin. Cancel or, sabi niya, cancel or curses sa ating pong mga buhay. Curses of death, in health, curses of diseases, including cancer. Sabi nga po ng ating pong Panginoon, bakit po? Sabi po ng ating pong Panginoon, napakaraming deklarasyon. Kung ikaw ay nahihirapan sa pera, ang tugon doon, Philippians 4:19, you can supply all our needs. Ikaw ay naging mahirap upang ako ay maging mayaman. 2 Corinthians 8:9. 2 Corinthians 9:8, ang sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay able upang pagpapalain ka sa lahat ng bagay, upang ikaw ay may magamit sa pagkakawang gawa. Ano pa? The Lord will provide. Genesis chapter 2, 22 verse 14. Napakarami. Ang gusto sa atin ng Panginoon, 3 John 2, holistic blessing. Kung iyan ang nais natin sa kagalingan, Psalms 103 verse 3, ang Diyos ang nagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit karamdaman. Even lahat ng kasalanan siya ang nagpapatawad. Isaiah 53 verse 5, sa lahat ng kanyang latay, tayo may kagalingan. Napakaraming salita ng Lord na ating pong bitiwan sa araw-araw ng ating pong mga buhay. Sabi nga ni Brother Eddie, napakaraming kayamanan. Sabi nga ng ating pong Panginoon, sa kanyang mga salita, ikaw, sa Deuteronomy chapter 8, ikaw ay kaya mag-produce ng wealth. Bakit po? Sabi nga, ang kayamanan
naman ay walang kasamang kabalisahan. Proverbs chapter 10 verse 22. You are the ears of Abraham, ikaw ay tagapagmana. Galatians chapter 3 verse 13 and 3:29. Napakaraming pagpapala nasa Biblia. Napakahusay, napakagaling. Pwede kang mag-declare ng abundance life, prosperous life, successful life. Ano pa yung gusto mo na i-declare? Sa harapan po ng ating pong Panginoon, abundant life, kaya po yung ibigay ng ating pong Panginoon. At ang ating pong spiritual director, nag-aaral siya ng mabuti, parang may ipakain sa atin at tayo ay matuto. So gawin po natin yung ating pong tungkulin. Amen po ba? Sa harapan ng ating pong Diyos, tayo ay pinupuspos. Kapag araw-araw ginagawa mo to, minsan hindi tayo makapag-declare kasi nahihiya tayo. Bakit tayo mahihiya? Walang dapat ikaya ang isang Kristiyano, lalo na kung ang salita ng Lord ang kanyang binibitiwan dahil ito'y may kapangyarihan magpalaya, may kapangyarihan itong magpayaman, may kapangyarihan itong magbago ng ating pong mga buhay. Maging sa lahat ng sitwasyon na anumang dinadanas mo ngayon, by kapangyarihan ng Lord, ang kanyang salita ay buhay. Siya ay may magagawa. Siya ay makapangyarihan. Pag po naranasan nyo, ako po personally naranasan ko, araw-araw po kapag po ako'y nagdi-declare ng salita ng Lord. Dati po pag ako'y nanalangin, nakaupo. Ngayon po, itinutupi ng Lord ang aking pong tuhod. Di po madaling mag-declare, ako na po ang nagsasabi sa inyo dahil ayaw niya ni Satanas. Dahil ang isang Kristiyano, kapag nalaman ni Satanas na siya ay nagdi-declare ng salita ng Lord, hindi niya to kayang banggain dahil alam niyang ito'y mangyayari. At dito siya natakot dahil alam niya ang isang Kristiyano na nagdi-declare ng salita ng Lord, alam niyo po nangyayari, alam din ni Satanas na siya ay mabubuhay na may katagumpayan all throughout the day, sa buong maghapon. Amen? At kapag naman po kayo ay bago matulog, isuko nyo po yan lahat ng takot nyo, lahat ng kabalisahan nyo, yung inyong iniisip, isuko nyo po yan sa Panginoon at continuous na i-acknowledge mo siya, Holy Spirit. Continue to search my heart. Continue to speak in my sleep. Continue to take over my night. At excited ka, mangungusap sa iyo ang Lord kahit ikaw ay natutulog. At paggising mo, nakadeklara na, alam mo na kung anong gagawin mo, in-insert na sa iyo ng Panginoon kung anong gagawin mo. Even yung isusuot mo, maniwala po kayo sa akin dahil ito'y naranasan ko. Kahit isusuot mo, i-declare niya sa isip mo. Kung ikaw ay isang mananampalataya, sorry po ikaw ay nandyan sa kalye, hindi ka pwedeng halimbawa, naka-spaghetti ka. Lalo na yung kagaya, yung tumatayo tayo dito, wow naman. Kumbaga, magkaroon po tayo ng respeto sa ating pong mga sarili dahil ang Diyos po ang ating pong dinadala. Hindi ka tuturuan ng Lord para mapahamak ang gusto ng Lord. Ikaw ay patuloy na mamuhay ng may kabanalan at patuloy na mamuhay ng may kaligayahan at katagumpayan. Amen po ba? Marami po tayong nakuha ngayong umaga. Amen po ba? Kaya sabi nga, you are not a victim of the day. You are a commander of it. Napakarami. Speak blessing, speak favor. Sa huli na lamang po. Sa patotoo. Dahil nung nandun po kami sa Thailand, gusto ko pong bumili ng hat ba tawag dyan? Sombrero. Tiningnan ko, 1,650 baht. Mahilig tayong times magko-convert. Convert. Times 2, di magkano yun? 1,600, 3,000 plus. Di ako bibili niya, wala man na. Ang pera ko ganito lang. Hindi ako makakabili niyan. Okay. Hindi ako makakabili. So, pas na yun. Naglalakad po si Ryan at si Christian. Nakapulot po sila ng hat. Dala-dala ni Ryan ganyan. Pwede namang ibigay ni Ryan kay Jane dahil yun ang asawa niya. Bakit sa akin niya binigay? Sabi niya, nanay, napulot niya sa loob-loob ko. Pag sinuot ko to, baka tanggalin sa ulo ko. Baka makita ko nung may-ari nito. Hindi ko naman alam kung kanino. Hindi ko naman pwedeng iwagwag na gano'n. Kanino po ito? Hindi naman pwede. So, ginawa ko, tinanggal ko yung buhol. Sabi ni Ryan, tinatanggal ni nanay yung buhol para maiba yung itsura. Sabi ko, baka kunin sa akin nung hindi ko nga alam kung kanino to Sabi ko, Lord, saan ko to lalagay? Sabi, ang laki ng plastic mong dala-dala, ilagay mo dyan. So sa akin pala yun. Biruin mo. Pero nung umaga po na yon, ilang araw po kami dun sa Thailand. Araw-araw po yung nagdedeklara ko. Sabi ng devil, huwag ka nang magdeklara, alam naman ng Lord na ikaw ay nasa bakasyon, naintindihan ka na niya.
Sabi naman ng isang boses sa akin, mas kailangan mo ang Diyos ngayon kasi wala ka sa sarili mong bansa. Deklara ko araw-araw. At sumunod, huli na, pang-uwi na kami. Meron pa po akong tauhan na hindi na ibibili ng pasalubong, kahit ba anik-anik lang yan. Sabi ko, Lord, yung pera ko 20 na lang, 20 baht, 40 sa pera natin. Naglakad po ako, lakad kami ng lakad. Siyempre, masakit ang paa mo, ano? Lakad ako, ng paglalakad ko, nakakita ko ng papel. Natapakan ng isang Thailander, tiningnan ko ngayon, nilapitan ko, kinuha ko, nilagay ko na sa bag ko. Di ko na tiningnan kung magkano siya. Nung nasa bag ko na malayo na ako, tiningnan ko ngayon, nakapulot ako ng 500 baht. O, totoo! Di ba? Kaya sabi ko po ng umaga, blessing! Find me! I command you, hanapin mo ako hanggang di mo ako nakikita. Find me, blessing! Punta ka rin doon sa aming mga talyer, pabunta ka sa aming talyer, hanapin mo kaming mag-anak hanggang di mo kami nakikita. Ay, ang galing, biro, nagkaroon ako ng sombrerong di ako bumili. Alam ng Lord ang laman ng puso natin. O, di ba ang galing? Alam niya na wala na akong pambili. O, siya mismo ang nagbigay sa akin, biruin mo. Sabi ko, ang pera pala rito sa Thailand, napupulot lang 500, ba't pa? 1,000 yun sa amin. O, di po ba? So, totoo ang salita ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Kaya ngayon pong umaga, paglabas nyo po rito, mamayang gabi o paglabas nyo, magdeklara na po kayo niyan. Okay lang kung marinig kayo ng mga kapitbahay nyo. Ako po maingay dun sa sa kondo. Ano kung marinig nila? O di maigi. At sila ay mahahawahan at sila ay makaka-adapt kung anong dapat gawin. Hindi naman nila ako pagkakamalang na salita ng Lord ang aking binibitiwan. Di po ba? Ay paglabas ko sa tiyato, lahat sa akin nakangiti. Wow, anong meron? Pagsakay mo sa tricycle, ma'am, saan ka po? Ay ba, imagine mo, pabor ng ating pong Panginoon yun. Di mo yun hahanapin, ikaw ang hahanapin ng pabor at pagpapala. Amen po ba? Tumayo pong lahat tayo sa ating pong Panginoon. Praise God. May nakuha po ba tayo? Sa presensya po ng Panginoon, talagang ibang klase ang ating pong mararanasan. Sige po, tayo po ay aawit sa ating pong Panginoon. Marahil po ang bawat isa sa atin ay patuloy na binusog, tinuruan, itinuwid, pinalakas, pinalaya, at pinuspos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen po ba? Itaas po ang kamay ng lahat po ng pinagpala at pinuspos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Sige po, tayo po ay umawit. Nais kong mamasdan. Totoo po ba ito sa inyo pong buhay? Nais mo bang mamasdan ang kagandahan ng ating pong Panginoon? Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi na lalayo, hindi na lalayo ang pangako ko. Nais kong mamasdan ang iyong kagandahan. Nais kong manahan sa piling mo kailanman. Ang ibigin ka ang siyang nais ko. Ang sambahin ka ang siyang mithi ko. Hindi na lalayo, hindi na lalayo ang pangako ko. Let hands stands in the presence of God. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling mo lubos ang pag-asa. Sa piling mo galak ay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo napapawi ang pangamba. Sa piling
Ama, pinakamasarap na karanasan sa araw-araw ng aming pong buhay. Sa piling mo, Panginoon, hindi lang nawawala ang pangamba, kundi ito'y nalulusaw ng tuluyan sa aming pong mga buhay. Sa presensya mo, Panginoon, anong sarap, anong inam, na patuloy maranasan namin ang kapangyarihan na nagmumula sa iyong banal na Santong Espiritu. Ang pinangako mo sa amin, Panginoon, ay kaginhawahan. Ang pinangako mo sa amin at pinakamainam na landasin ng aming pong buhay, na patuloy nagtuturo ito, Panginoon, sa landasin na nagbibigay ng buhay at kasaganaan. O Panginoong Yesus, kay buti mo sa buhay ng bawat isa. Sa amin pong kalagitnaan, Panginoon, marami kang kinausap, marami kang pinalaya, marami kang tinuruan, marami kang pinagtagumpay sa amin pong kalagitnaan. At patuloy tinutugon mo ang kanila pong mga panalangin, O God. Ano mang mga panalangin nila na yun, Panginoon, I agree, Lord, in the name of Jesus. At patuloy, Panginoon, tinanggal mo at winasak mo ang lahat ng takot sa kanila pong buhay. Ito'y pinalitan mo ng pag-ibig, pinalitan mo ng kapayapaan, pinalitan mo to, Panginoon, ng kapangyarihan. Panginoon, you have given them the authority to destroy all the works, the wiles of the devil sa kanila pong mga buhay. At patuloy ito'y magagamit nila dahil lang yung salita ay 2 ang tabak, Panginoon. Hebrews chapter 4, verse 12, O God. Sila, Panginoon, ay mga anak mo, O God. Their identity, our identity is a child of God. In the name of Jesus, we have power, we have dominion. In the name of Jesus. At may gampanin kami, Panginoon, na hindi lamang kami basta naririto. Kami, Panginoon, ay patuloy ipadala mo. Gamitin mo ang aming pong mga buhay sa sino mang nangangailangan ng kaligtasan, O God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat sa pagtuturo mo sa amin, sa iyong kapangyarihan na patuloy isinabog mo sa aming pong kalagitnaan, na patuloy, Panginoon, mananatili ito sa aming pong mga puso. Dahil ikaw ay Diyos na hindi sinungaling, anumang iyong sinasabi, iyong ginagawa, at anumang iyong pinangako sa iyong mga anak, iyong tinutupad. Panginoon, kami ay napaka-precious, O God, dahil kami ay tinubos ng banal na dugo ng aming pong Panginoong Yesus. Ang kaisa-isang anak mo na ibinigay sa amin, kung sino man ang tumanggap sa Kanya, ay patuloy na magkakaroon, Panginoon, ng kaligtasan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. O God, in Jesus' name. Lord, sa linggong itong mga darating, ang mga anak mo, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita, sino mang lalapit sa iyo, Panginoon, ay patuloy hindi mo itataboy. At sino mang maghahanap sa iyo, tiyak ikaw ay masusumpungan. Lumapit sa iyo, Panginoon, at ikaw ay lalapit sa buhay ng bawat isa. Upang mapangyari ang iyong mga salita sa kanila pong buhay, upang sila mabuhay na matagumpay araw-araw. Hindi lamang kada gabi, kundi kada araw at gabi. Panginoon, naroroon ang katagumpayan dahil sinabi mo na sa iyong salita at patuloy mo na itong napagtagumpayan. Ang gusto mo sa amin, Panginoon, ay matagumpay na buhay. It is finished, O Lord. In John 19:30, ginawa mo na lahat para sa amin pong mga buhay, O God. In the name of Jesus. Sa iyo, Panginoon, ay magpupuno, may pagpupuno, walang pagkukulang. Sa iyo, Panginoon, masusumpungan namin ang anumang amin pong hinahangad sa buhay. Dahil ikaw lamang, Panginoon, at ang iyong presensya ang pinakamainam na amin pong maranasan all through the day, all through the night. In the name of Jesus. Maraming pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat salita mong nakinig at nakintal sa isip ng iyong mga anak at natanim sa mga pusong mataba, O God. At ito, Panginoon, ay magdudulot ng bunga, magdudulot ng pagbabago, magdudulot ng kapayapaan, magdudulot, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, sa paggawa sa iyo, sa pagsunod sa iyo, Ama, sa pangalan mo aming Panginoon Jesus. Ikaw ang may sabi, Panginoon, in John 15 verse 16, John 16, 23 to 24, O Lord. Ano bang hingin namin sa pangalan mo aming Panginoong Jesus? Ito'y iyong ipagkakalaob. Gagawin mo to upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Even John 14 verse 13 and 14, O God. In the name of Jesus. Maraming pong salamat. At ngayong umaga, dinideklara namin Isaiah chapter 55 verse 11, hindi babalik sa iyo ang mga salita mo nang walang kabuluhan. Kung hindi gagawin ito, ang bawat salita mong narinig ng iyong mga anak
ay patuloy magagawa nito ang lahat mong nasa sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan mo, aming Panginoong Hesus. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pasasalamat. Amen and amen.